Tiniyak ng Department of Health na hindi nagamit o naisalin sa sinumang pasyente ang 500 bag na mga donasyong dugo na positibo sa HIV. Pag-amin naman ng Philippine Blood Center na isa sa mga sumusuri sa blood donations, kahit mahigpit ang kanilang testing, pwede pa rin may makalusot. Yan ang tinutukan ni Marisol Abduraman. Matyagang naghihintay sa Philippine Blood Center si Karen Perdiguron upang makakuha ng dugo para sa tiyahin niyang may sakit. Pero sa gitna ng pagsabi ng DOH na may 550 blood bags ang nagpositibo sa HIV nitong Disyembre, di niya maiwasang mangamba. Siyempre, dugo po yung kailangan. Kung yung ililipat kong dugo, may disease din nakasama. Siyempre, may pag-aalinlangan din po. Pagtitiyak ng Department of Health, wala ni isa man sa mga blood units na ito ang nagamit at naisalin sa sinumang pasyente. Dapat hindi matakot yung mga kababayan natin kasi what we do if the blood tested positive, that is already discarded. Pero aminado rin ng Health Department. Dati nang nagkaroon ng mga insidenteng nahawa ng HIV ang isang pasyente matapos masalina ng kontaminadong dugo. Sa kanilang tala, simula 1984, 20 na ang kaso ng HIV dahil sa blood transfusion. 2 rito ang nangyari nito lang 2011. Nagmula daw ang dugo mula sa donor na hindi pala alam na infected siya. Kaya napakahalaga ang metikulusong pagsusuri sa blood donation. Ang Philippine Blood Center ang isa sa mga sumusuri sa mga blood donations na natatanggap ng Department of Health. Nitong Enero lang, may 7 blood unit naman ang kanilang na-test na positibo sa HIV. Isa lamang ito sa mga procedure na ginagawa dito sa testing section ng blood center, ang blood typing. Dito, isinasalang ang mga nakokolekta nilang sample para malaman kung ano ang blood type nito. Ang makinang ito ay kayang mag-test ng 160 samples sa loob lamang ng 2 oras. 4 na sakit ang ini-screen sa pamamagitan ng makinang ito, ang Hepa B, Hepa C, Syphilis at HIV. Hiwalay na makina naman ang sumusuri sa malaria. Gayunman pag-amin ng blood center, kahit gaano kahigpit ang pagsusuri, pwede pa rin may makalusot sa testing. Yun yung window period, yung time na hindi siya na-detect ng test. Ibig sabihin, nakakuha niya na yung virus, it would take them 21 days bago ma-detect ng machine na meron siyang sakit. Bilang paghihigpit, ang gusto ngayon ng Department of Health, tuluyan ng ipagbawal ang mga paid blood donor o yung mga nagbebenta ng kanilang dugo. Dapat din daw, mabawasan ang nakaugaliang replacement donor kung saan papalitan ng dugo ng mga kaanak o kakilala ng pasyente ang nagamit na blood units ng isang pasyente. For 2017, mawala na natin yung paid donors and mal-reduce natin substantially yung replacement donors. Ang isang HIV awareness group na babahala rin sa mga nakakalusot na HIV-positive blood donations. Alarming siya kasi marami yung taong hindi nila alam yung HIV status nila. Kaya nagdo-donate pa rin sila ng blood. Hindi ka nagtitreatment, mas higher yung risk of transmission. Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Oras.